So okay, ayan, magandang araw po. Another day, another vlog, another property ulit ang ipapakita po namin sa inyo. So ito naman pong property na ito ay rice field po siya o rice land. At ngayon po ay tapos na silang umani ng palay. So ang itinanim po nila ngayon ay sibuyas naman po. So ongoing po yung ano po nila ng sibuyas po ngayon. Meron po itang katatanim pa lang at meron naman po yung iba na medyo matagal na po natanim. So simula po dito sa ano po yun, natumba po na ano po, natumba na muhon. Ayan po, may natumbang muhon dyan. Diretso po yan hanggang dun po. Kung nakikita nyo po yung kawayan daw po sa kabila ng daan ng T-Plex, kasi yung property po ay ano po, mayroon pa pong katuloy o karugtong ng property to sa likod po ng T-Plex road po na yan. So 4.6 hectare at ito nga po ay na-survey na relocate survey na po. At hindi ko lang po sure kung ano na po nangyari po dito, kung ito pa ay napasubdivide na o tinanggal na ba yung kalsada ng T-Plex or nasa kabuuan pa lang. Pero I'm sure siguro to kasi pinasurvey na ito, relocate subdivide na po siguro ito. Kasi ang nakadirect po dito yung si Boss Ronald sa may-ari. So simula po dito hanggang po sa muhon po na yan, hanggang dun po sa may boundary po ng mga tarim po nilang mais. So maluwang yung ano po niya dito. So hanggang yung frontage po nakaalong ano naman po siya, nakaalong barangay road. Pero hanggang dito lang po yung barangay road, hanggang dun po. Kaya ito lang po yung frontage po niya. Nasa mga 30 meters po hanggang dito sa may ano. Pero may karugtong pa po yung property dito sa part na ito. So apat yung deep well. At ito po ay tinatamnan po nila ng onion, sibuyas, palay at mais. Yan. Pero depende po yan so kung anong gusto mong itanim per year o per cropping. Pwede namang sa first cropping, pwede ka magtanim ng palay. Sa second cropping, pwede ka na magtanim ulit ng palay kung gusto mo, or pwede ka magtanim ng sibuyas. Ganoon din po sa first cropping. So nakadepende po yan kung ano yung gusto mong itanim dito. Pwede naman po yung mais. Ayan. Pwede rin po mga gulay. At pwede rin po kung tanim nyo ng mga fruit bearing, kagaya dito sa kabilang property, may mga tanim po silang mga mangga. Pero hindi na po sakop ng property po yan. Ayan. So pwede mong tamnan ng mga fruit bearing, mga mangga, ganyan. Kung ano yung gusto mong itanim sa property na ito. Ayan. Hanggang nun po sa may mga maisan na yon ang boundary po niya. At may apat na deep well. At ito po ay malapit lang po ito sa town proper. Siguro nasa mga 10 minutes driving po sa town proper. May konting rough road lang, pero the rest na po ay sementado na yung dadaanan. And then ito nga po, kitang kita po dito yung T-Plex road. Sayang nga lang po at wala pong exit po dito sa bayan ng kuya po. Ayan. Pero may nababalitaan ako, pero parang maglalagay daw po yata sila ng exit na idurugtong daw po nila sa San Jose. Yun po ang nababalitaan ko po ngayon. So magkakaroon po ng exit dito sa kuya po na idudugtong po nila sa San Jose, Nueva Ecija. So malapit-lapit na po, magkakaroon na po tayo ng exit kung sakasakali po matuloy yung project din. Dahil yung project po na yun ay project daw po nung ano po yun bypass road daw po yun bypass road na magkukonekta po hanggang sa San Jose. So ang project po na yun ay project daw po ni Governor Umali, kasi narinig ko nung nung nagkaroon ng meeting ng mga kandidato. So kakaroon po ng project na yan. So magkakaroon na exit dito sa kuya po. Ayan po. Kaya maganda na po at mainam na po yung kusakali yung ating biyahe papunta naman po dyan sa eastern part ng Nueva Ecija. Ayan po. So maluwang ang property. Tingnan nyo naman po yung mga sasakyan. May mga Joy Bus, may mga nagdi-deliver mga sasakyan. Ayan. So meron kayong Mountain View, Mount Bulaylay. Kitang kita rin po dito yung Mount Bulaylay. Andyan po yung mga cell site ng mga telco. Ganyan din po yung mga TV station, may mga cell site po sila dyan. At
malakas po yung signal dito kasi may mga tower naman po dyan sa paligid. Ayan po. Tapos dyan sa part po na yan ay kamanggahan na po dyan. Ay, kamanggahan tuloy. Yun po yung manggahan. At dyan po sa part na yan ay yung mga kabahayan na po dyan. Okay. So, ito po, napakagandang property. Patag na patag. At ang gandang tamnan, ang gandang investment to. O ang gandang, yun nga, itamnan ng mga pang-agrikultura. Yan. So, ito may mga tanim silang mga kamatis. Ang mahal po ng presyo ng kamatis po ngayon. At sibuyas, mahal din po ang presyo ng mga sibuyas po ngayon. Kaya maganda ito. Pag kayo po nakabili, ganito yung mga pangunahing itatanim nyo po dito. Dahil kung ano yung mga pangangailangan po ng Pilipino, kunya sa pagkainan, kumbaga, yun nga, yung mga gulay, yung mga number 1 na kinakailangan po ng mga ating mga mimili, mga karne. So pwede ka naman po magtanim ng mga gulay, pwede ka rin po mag-alaga ng mga hayop po dito. So 4.6 hectare to, maluwang, kaya marami kang space na pwede mong gawin dito. Pwede mong hatiin yung 1 hektarya, pwede mong lagyan ng mga hayop doon, mga kambing o ganyan. Sa 1 hektarya, pwede mong tamnan ng mga fruit bearing, o sa the rest, pwede mong tamnan ng mga gulay, palay, mais, sibuyas. Depende na po yan sa iyong gagawin. Kaya maganda. Source of water, yun nga po, 4 na deep well. Mayroon na pong power line po dyan sa may barangay road. At malapit lang din po ito sa Tiplex. Pwede kang mag-exit po ng Anao. At pwede ka rin dumaan ng MacArthur Highway kasi malapit na rin po ang MacArthur Highway dito. Mga ilang kilometro na lang sa MacArthur Highway. Siguro sabihin natin mga 5 kilometers na lang po siguro sa MacArthur Highway. Dan sa town proper po, mga 5 to 10 minutes po driving. Ayan, the rest naman po ay sementado na, pero may mga part lang po na rough road papusok po dito. Pero pasok naman po kahit mga kotse po dito. Kung sakaling kotse po yung sasakyan nyo, pwede naman pong pumasok dito sa area. Ayan po, kasi bato-bato naman po at matigas naman po yung kalsada. Baka susunod na taon po yan, or ano po, baka masemento na rin po yan. Kasi yung part dyan, pwede ka rin dumaan dyan kasi may sementado na yung daan dyan. Kaso nga lang po yung parang ano po dun sa may Tiplex, yung tatawid ka sa may ilalim niya, yung tawag ba dun, yung ano, medyo mababa kasi yun baka sumahid yung sasakyan dun. Kaya pero pag kotse po pwede, pero pag yung mataas na konti, mga SUV, mga ganyan, baka sasahid po yung pangitaas. At ang way po talaga dito po, yung way na kung sakali pong mag-viewing kayo. Ayan. So pag na-viewing po kayo, pwede naman po namin kayong sundin o sunduin sa town proper na lang po, sa mismong tapat ng munisipyo kung mag-viewing po kayo sa property na ito. Ayan. So 4.6 hectare po ito na titled property, at ang presyo po pala ng property na ito ay 160 per square meter po. Sagot po ni seller yung capital gain tax at porsyento ng ahente. Ayan po, kung hindi nyo po, yun nga po sa mga kung sakaling hindi ko nabanggit agad yung presyo, makikita nyo naman po yung presyo po niya sa may thumbnail, at ilalagay ko po doon yung ano po niya. Tapos maglalagay na lang po siguro ako ng note doon sa may ano na yung kung magkano yung presyo. Ayan po. So, ayan, pinakita ko na po yung mga mohon. So ito po, may mga mohon pa dito. Upat ka na, oh. Ayan po, may mohon din po dito. Diretso po yan. Pat ka na dito lang. Boss, ano titulo na ito? Ano titulo namin na ito? Isa lang? Isang title lang. So isang title lang daw po, ayon kay Boss Ronald, dahil siya po ang ano to, basta subdivide na to? Subdivide na kaya? Tinanggal na kaya yung Tiplex sa titulo? May hindi pa. Pero check natin, baka sakali, kasi pinaresorbe na eh. Baka kasama na rin yung doon yung subdivision niya sa pagpapa-approve ng kanyang plano. Ayan, para matanggal yung part na yon. Okay. So kung may ibang katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin, at ipapakita ko naman po sa inyo kung gaano kalakas yung kanilang deep well po dito. So mababaw lang po yung deep well nila dito, siguro mga 1 kalahati o 2 tubo yung deep well po nila dito, at malakas na siya. So ipapakita ko sa inyo yung kanilang source of water na pinandidilig po nila sa kanilang pananim na sibuyas. Ayan po.
Ang gamit nila Rubin lang, oh. Kenbo. Hindi po siya diesel. Ito po ay gasolina. Ano? Malakas yung deep well. Malinaw yung tubig. Ayan po. So maganda ng property na ito. Ayan po, kung may katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto mag-viewing sa property na ito, ay mag-schedule lang po kayo at sasamahan po namin kayo. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.